Okay, wait lang. Okay, bago tayo mag-proceed sa ating next topic, i-recap lang natin yung ating discuss last week. Okay, so ito yung ginawa natin last Sunday, I believe. Machine elements, introduction. Ano-assess ko sa inyo ano yung kinematic design para saan siya. Again, para lang mapasimple natin yung drawing. So from a drawing na yung mga very detailed or complicated, pwede natin siyang i-represent through what we call a kinematic diagram. Itong kinematic diagram, pwede natin tawagin stick figure ng ating mechanism para mas madali siyang maintindihan yung paggalaw niya. Kasi dito sa machine elements, ang focus natin is yung analysis ng movements, hindi na yung weight. Hindi kaya sa mga SRB, BRB. Dito ang focus natin is yung paano siya gumagalaw, hindi kung ano yung forces acting on it. Then, ito types ng links na pinakita ko sa inyo. So, meron tayong cam, meron tayong 2D cam, 3D cam. Yeah, ito yung sample ng cam na may ka-partner siyang follower, gumagalaw siya. Then, ito pa yung sample ng ating mechanism parts or links. We have gears. We have different kind of gears, depende sa application na kailangan natin. And we have the gear train. Sa gear train, ito yung maraming gears na magkakadugtong. So, basically, that's a gear train. Then, definition ng mechanism sa machine. So, for mechanism, we had rigid bodies. Pagka-connected para makapaggawa siya ng isang function. So, that's a mechanism. And kapag ka-combination na siya ng mechanisms, pwede natin siya tawagin machine. Then, we have motions. We have 4 different type of motions. We started with the plane motion. Pag plane motion, it's a rectilinear translation. If meron tayong rotation motion, tapos naging linear siya, so yun yung rectilinear. Pwede din naman baliktad. Yung simula dito sa linear, naging rotational motion. Sa curvilinear, we have rotation motion, then rotation motion ulit. Nag-rotate siya, and meron siyang translate na rotation din. Under plane motion pa din, we have rotation na may oscillation. So for oscillating, back and forth motion, pero naka-angle siya. So parang siya naka-arc. Kasi kumpara dito, which we call reciprocating, back and forth motion siya, pero naka-flat lang siya. Linear distance lang siya. Unlike this one, when we say oscillating, back and forth siya, pero naka-arc siya. So yun yung ating different kinds of motion, plane motion. We have the rectilinear, curvilinear, tsaka yung rotation motion dito. Then, the other types of motion, we have the helical motion. Nag-rotate siya, at the same time, nag-move siya from left to right. And we have spherical motion, nag-move yung isang point on a fixed distance from the center. Yun na yung nakakabuo siya ng isang sphere, kaya spherical motion. Then lastly, we have spatial motion, whereas
may mga moving parts around a given space. Kaya spatial motion yung tawag sa kanya. Then we have the cycle period in phase, wherein yung cycle, ito na yung motion ng isang mechanical part na from the start going to its function hanggang marating yun na yung original position niya. So nakaisang buong ikot na siya ng motion niya sa cycle. Period is gaano katagal bago natapos yung period, yung cycle na yan. So how much time it took to complete the cycle. 10 seconds, 1 minute, it's a unit of time. Then phase is kung i-breakdown natin yung ating cycle into parts, tatawagin natin siyang phase. So pwede phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, then magiging completed cycle na siya. Then we have links. Ang links, ito yung bumubuo sa mechanism natin. So pwede siyang iba-ibang itsura basta rigid body siya. Yan. Rigid body. Pwede maging ganito yung itsura niya, pahaba, pwedeng triangle, pwedeng square. Ito, very specific yung design nito. Part ito ng isang makina ng aircraft. And since solid siya, singular piece lang siya, pwede siya i-count as link. Yung links natin na magkakadikit, pag nakafix siya sa pin joint, tawagin natin siyang lower pair. Pero pagka nakakontak lang yung dalawang link natin, gaya ng cam, gaya ng gear, higher pair ang tawag sa kanila. Then if ito ay nakafix joint sa isang pin at may rotation, pwede siyang tawaging revolute. And pagka sliding naman yung ating equipment, gaya nung sa rectilinear, gaya nung sa piston assembly natin, sliding pair ang tawag doon. Then we have, again, this is just a recap, kaya mabilis lang to. We have a kinematic chain. Ito na yung pagkakasunod-sunod ng mga link natin. Then we ganun. Pero hindi ko pa alam kung anong machine yung may ganun. So anyway, um, for mobility or degrees of freedom, how do we see kung ito ba'y gagalaw o hindi kapag may design na tayo, may mechanism na tayo. So we can compute the mobility. Ang unit niya is degrees of freedom. So for example, we have a link. Tatlo yung degrees of freedom nito kung hindi siya nakafix. Kasi it can move upward or downward, that's vertical, degree of freedom. It can move left to right, that's horizontal, degrees of freedom. And it can also rotate. So that's rotational degrees of freedom. So sa isang link na nakalutang, tatlo yung degrees of freedom niya. But if we will fix it to another link, nung magkahiwalay sila, tig-tatlo sila ng degrees of freedom kasi pareho naman silang link. Pero pag pinagsama na natin sila, 4 na lang yung degrees of freedom niya. So hindi na siya 6. Kasi since nakafix na sila dito sa point 2, kapag tumaas yung isang link, tataas na rin yung isang link. Sabay silang tataas. Pagka bumaba sila, sabay silang bababa. So pareho yung vertical degrees of freedom nila. Pwede din siyang mag-move left to right. Again, since magkadugtong na sila, pag ginalaw natin yung isa, gagalaw na din yung isa. But when it comes to the rotation, kung dito siya nakapin dito sa P2, itong link 1, pwede pa natin siyang i-rotate. Itong link 2, pwede natin siyang i-rotate. Yung rotation nila, since sa P2 sila nakakonect, it doesn't necessarily mean na pag nag-rotate yung G1, mag-rotate na rin yung P2. Pwedeng nakafix lang dito, parang relo, umiikot yung isa hindi. So that's why there are 4 degrees of freedom. How do we compute for that? Meron tayong na tutunan na Grabler's equation sa quantity. So ito yung isa sa mga gagawin na magko-compute tayo ng mobility.
Whereas ang N is the number of links, F1 is the number of 1 degree of freedom, F2 is the number of 2 degree of freedom. Alin-alin ba yun? So yung F1 dito is this one, F1. F1, F1. So itong tatlong to, F1 to. Itong camel gear, F2. Paano ko nasabi? Kasi nakalagay dito eh, degrees of freedom, 1. Meaning, pagka meron tayong simple na joint, nakapin lang siya, F1 siya. Pag meron tayong sliding, F1 din siya. Pag meron tayong rolling contact, F1 lang din siya. Pero if we are using cam or gear, F2 na siya. So, napakadaling tandaan. Pagka may cam, may gear, F2 na yan. Then, nagbigay ako example dito. Solve ko lang din siya ng mabilis. So if we have Grabler's equation, identify muna natin ilan yung n. We have 1, 2, 3, 4. Yung F1, ito yung dugtungan ng dalawa nating links. So we have 1, 2, dugtong nito sa F1, 2 and 3, F1, 3 and 4, F1, 1 and 4, F1. So in this case, ilan yung F1 natin? 1, 2, 3, and 4. Obviously, there are no cams, there are no gears, kaya F2 equals 0. So when we apply these variables into our Grabler's equation, makukuha natin sagot m equals 1. So what does it mean? Kapag ang sagot natin is greater than or equal to 1, ang conclusion natin is the device is a mechanism with m degrees of freedom where m is our answer. So kung nag-compute kayo, lumabas na sagot is 4, positive 4, ang conclusion natin is the device is a mechanism with 4 degrees of freedom. Then if sagot natin is 0, is a statically determinate structure. So it's something na mechanism na pwede siyang gumalaw o hindi. Then if our sagot is less than or equal to -1, the device is statically indeterminate structure. So meaning, definitely hindi gagalaw yung mechanism natin. So let's go back to the sample. So if we have a mechanism like this, ang links niya is 1, 2, 3, 4. Again, yung 1 natin denotes the ground or the frame of the mechanism. 1, 2, 3, 4. And ang F1 niya is F1, 1 and 2, F1, 1 and 3, F1, 1 and 4, F1. And in this particular case, itong joint na nandito, tatlo yung nakakonect na link sa kanya, which is 2, 3, 4. So, pag ganun, apply natin yung k minus 1, where k is the number of links on a single joint. Dito, tatlo yung nakakonect. So, we can have 3 minus 1, 2. Ibig sabihin, dalawa yung F1 dito. So, if we will count how many F1s are there, we have 1, 2, 3, 4, and 5. And F1 is equal to 5. Obviously, again, there is no F2 kasi wala namang cam or gear. So what we have to is to substitute here in our Grabler's equation and we will get the answer of -1. Sa sagot natin negative, we know that that is a statically indeterminate structure, meaning hindi siya gagalaw. So we can use it in designing supports, anchors, sa mga tulay, cantilevers. So alam natin hindi siya gagalaw kasi supposedly kung ang design natin is something na hindi dapat gumalaw. The example ng merong cam, we have here, link 1 sa ground. Then we have link 2, itong cam mismo siya. Link 3, itong cam mismo na ito. So 3. Then F1 is
Ang 1 and 2 is connected via a pin or a joint. So that's F1. Ang 1 at saka 3 is connected din via a joint. So that's F1 also. So we have 2. Then so F2, 2 and 3 is contacting along this common tangent at hindi siya naka-fix. And since it's a cam, obviously, F2 siya. And in this way, pag kasi cam, sure nagagalaw na yan. Kasi ang purpose naman ng cam, talagang gumalaw. Pero if we will compute it using the Grabler's equation, substitute it here. So this is n minus 1, F1, and F2. And substitute lang natin sa 3, 2, at saka sa 1, we will get the answer 1. So ang conclusion niya, it is a 1 degree of freedom mechanism. So that's about it about the recap. So what we're gonna do now is mag-practice tayo. And what we'll do, we'll have a volunteer. So, sinong gustong mag-try? Magka-compute tayo ng mobility. Ang suggest ko, i-try nyo na ngayon. Kasi sa exam, meron namang may gantong lalabas. Para pa-practice na kayo. Saan, ikaw na una? Oh? Wala na. Ah, Hindi mo ba ako, Sean? Okay ka lang ba? Parang may sakit siya. Okay, sasagutan natin to. So kung ang figure natin to, napakadali naman ito. At ito ang ating equation. Kailangan mo ako dito. Ilan ang ating n? Tatlo. Paano mo nasabi? Itong dalawang side. Yun. Ilan ang ating F1? Ay, 3. At titingnan natin dyan lagi. Pag may dalawang link, meron niyang connection. It's either F1 or F2. So itong 1 at 2, magka-connected din sila dito sa point na ito. So determine lang natin, F1 na F2 siya. Ngayon, kung tingnan natin dito sa guide, kagaya sa nito, itong revolute na ito, kaya masasabi natin, ito ay F1. So that's the same thing with the others, yung 2 at 3, may F1 dito, yung 1 and 3, may F1 dito. So we have 3. Definitely walang F2. Wala naman tayong cam or gear. Mental math. Mental math mo nga ito siya. Itong n papunta dito, substitute mo lang siya. Ano magiging sagot? 0. M is equal to 0. Sure na? Okay. So ano mangyayari pag 0? So 0 again, if the device is statically determinate structure. Meaning, it's a structure na pwede pa rin gumalaw or pwedeng hindi. Pero looking at it, mukha namang hindi siya gagalaw. So, yan ang ating sagot. Thank you, Sean. Sean, sino gusto mo may volunteer na sunod? Franco. Franco, good morning. Good morning po. Ready ka na? Sige lang po. Sige lang. Okay, ito yung figure mo. Sa tingin mo, ilan yung n dito?
Yung ground, isa lang yan na counted as one lang siya. Kahit dalawa yung pwesto ng ground, counted as one lang siya. Ang links natin, again, it's a rigid body. Pwede siyang iba-ibang shape. So like this one, meron pa tayong triangle na link dito. Sir, 6. 6 yung nasa Two, taas. Pero kung i-count natin yung 1, ito na ang 2. 3, 4, 5, 6, 7. So 6 yung nasa taas, siguro yun yung ibig ko sabihin. Kayaan pa rin natin yung ground, which is 1. So 7. Ilan ang F1 sa tingin mo? 8 po. 8. Ay, ililista natin yung mga sumasagot sa recitation na bakalay ka, may blessing yan. 1, 2, 3, 4. So, again, para mag-analyze ka ng F1, titingnan natin ano yung link na magka-connecta. So, 1 and 2, meron tayong F1. 2 and 3, meron tayong F1. 3 and 4, meron tayong F1. 4 and 5, meron tayong F1. 5 and 6, 6 and 7, then 1 and 7. So, ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then we have 3 and 6. Ito yung F1. And if we will count them all, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So if we have 8, wala naman tayong F2, obviously. Mental math, anong sagot sa ating Grabless equation? 2 po. M equals 2. Ang conclusion natin, the device is a mechanism with 2 degrees of freedom. So yung M, papalitan lang natin ito ng 2. So dito, paano nangyaring 2 siya? Yung 7, ipinalit natin sa equation. 3 times 7 minus 1 is 3 times 6. 3 times 6 is 18. Minus 2 times F1, which is 8. 2 times 8 is 16. So it's 18 minus 16. Kaya 12 sagot. Thank you, Franco. Franco, sinong gusto mo i-volunteer na sunod? Si Simon po. Simon, ready ka na? Tatry po. Try. Madali naman yung figure mo. Ayan. Ano sa tingin mo? Ilan sa tingin mo ang N natin dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, sure tayo na itong ground is 1. Ilan One. total? Kasama yung ground. Ilan sa tingin mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 po, ata. Tama, 7. So, ang counting natin is 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon, itong nasa gitna, isa lang siyang link. Na hindi natin i-count ito na, halimbawa, ito ay 7, 8, 9, 10. So, hindi siya. Kasi ngayon, titingnan natin kung paano ba siyang pagkakadrawing niya. Kasi makikita natin sa drawing, ito ay may shaded sa gitna. So, meaning solid siya. So, parang gaya lang din dito sa triangle dito, shaded yung loob niya. Kaya ito, shaded din siya. Counted as one link lang to. Okay, 7. Ayan, ito yung mahirap na part. Sa tingin mo, Simon, ilan ang F1 dito? 1, 2. Kaso madami kasi magkakakonek eh. Oo. So, sa tingin mo?
Pagmamainasin ko, wait lang, sir. 1, 2, wait. Ang tatlo nakakonect dito. So, magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede naman magkamali. Hindi naman ito tatawanan. Hula-hula lang din mo. Ano, sir, parang, ewan ko, 8 or 7 eh. Okay? Bigay ganun. So, Pero ganda mo 1, ng analysis po na ulit natin. Again, kung may links na magka-connecta, meron yung joint. So, F1 or F2 lang yan. So, dito, itong joint na ito, itong nasa lower left natin, tatlo yung nakakonekta. 1, 2, and 1. 3 minus 1 is 2. So, dalawang F1 siya. 6. Then, 2 and 3, magkakonekta. Meron siyang F1. 3, 4, at 7, magkakonekta sa isang link. Kaya dalawa din yung kanyang F1. Then, 4, 5, 7, magkakonekta. Then, 5 and 6. Sir, 11 po. Then, malabisan. 1, 7, 6. F1. F1. So again, pagka may link, pag may dalawang link, sigurado silang may connection. Pipiliin lang natin kung F1 or F2. Then, since wala namang F2 dito, walang cam or gear, yung joint ngayon, ilan link yung nakakonekta? Pag tatlo, dalawa yung count ng F1. So dito, tatlo siya, 1, 2, and 7, so may dalawa tayong F1. Then 2 and 3, meron tayo 3, 4, 7, 4, 5, 7, F1, 5 and 6, then 1, 6, 7. So ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po. Tama na yan. Okay, Simon, mental math. Anong sagot yan? Wait lang po. Negative 2 po. Negative 2. Kasi 7 minus 1 is 6. 3 times 6 is 18. Minus 2 times 10, which is 20. 18 minus 20 is negative 2. Ang ating conclusion, the device is statically indeterminate structure. Kita natin, itsura pa lang naman, mukha namang hindi talaga ito gagalaw. Kasi naka-fix na talaga siya. So, yun yung ating sagot nito. Thank you, Simon. Sino gusto mo mag-volunteer, Simon? Si si Gabriel Kita po. Siguro iniisip niyo na, siguro hindi alam ni Sir yung word na volunteer. Ano? Gabriel Kita. Ready ka Yes na ba? Medyo po. Medyo. Okay. Ito na yung figure. Patingin mo, ilan ang end dito? Uh, 3 po. Ay, 2. Unahin natin yung ground. Lagi naman yung ground. Then, kulang pa. Ano? Dagdagan mo pa. At ring, ito nga po. Dagdagan mo pa. Kasama yung ground. Ilan lahat-lahat. Patingin mo yung link dito. Kasama yung ground. 3 po. Itong bilog na malaki Kasama is ka po yung, ika-count natin as link. Yan. So, number 2 siya. Itong bilog na maliit, link din to eh. Number 3 yan. Then, itong mahabang line, link yun sa. So, all in all, we have 4 links. Ilan ang F1? Sa tingin mo, ilan ang F1 dito? one lang po ba, sir? Yung sa connection po dun sa maliit saka sa ground. Yung maliit, ay, ulit. Itong ground, at saka itong malaking circle, connected
dyan itong joint na to. So, ito din yan. Pareho lang yan. Kasi bilog lang yung link kaya hindi siya yung ganyang stick figure. So, pero kung tutuusin, yung bilog na white na to, ito din yan. So, may F1 ka dito. So, O yung 1 so at 4, meron din siya so, dito. Ngayon, yung 4 and 3, may connection din siya dito. Itong ating bilog dito. So, all in all, we have 3. 3. Last one, F2. Napakasimple. Kasi again, basta may dalawang link, meron silang connection. So, nakita na natin itong 1 and 2. Nakita na natin itong 1 and 4. Yung 3 and 4. Anong link pa ang hindi magkakonekta? Itong 2 and 3. Mhm. And kita naman natin dito, ang connection niya is cam. Kasi wala naman siyang joint, hindi naman siya sliding, hindi naman siya rolling, kaya cam siya. Paano ko nasabi na hindi rolling? Kasi kung imagine niyo, para mag-rolling itong ating malaking bilog, dapat yung kanyang rolling without sliding, dapat yung kanyang joint nasa gitna. Pag nasa gitna yung joint niya, nakafix lang na naikot lang siya. Pero since itong ating joint ay nandito sa offset, hindi siya wala sa gitna, pag umiikot siya, may nag-i-slide. Nag-i-slide itong nasa taas niya. Kagaya nung pinakita kong sample. Yung GIF, yung nagalaw. So yung 2 and 3, ang contact niya is F2. So which is 1. So let's compute. Mental math mo na ito. Gab. 2 po. Okay. Kasi ito ay 431. So yung n natin is 4. Ito is 3. Ito is 1. So 4 minus 1 is 3. 3 times 3 is 9. Minus 2 times 3. So 6. 9 minus 6 is 3. Minus 1. So m equals 2. And 2 is, yun na yung conclusion natin. The device is a mechanism with 2 degrees of freedom. Okay. Isa pa. Bago tayo, ilan pa to? May 3 pa tayong practicean. Sa mangyari, after this practice, may lecture lang ulit tayo. Then, tapos na tayo. Next week na lang ulit. Ang bilis, no? Hindi natin kailangan magpapagod dito. Kailangan lang matuto. Pero sabihin nyo, hindi kayo natututo. Anyway, Gab, sino na tingin mo ang gustong mag-volunteer sa sunod? Si Ralph Vincent po, Mutas. Ralph, ready ka na ba? Sige po, sir. Okay. Napakadali. Lahat naman yung madali kay siyempre ako gumawa. Anyway, ilan ng N? Patingin 4 po, sir. 1, Four. 2, 3, 4. Again, we have the ground. We have this link na, yung short link natin, yung long link natin. Then yung square itself, counted as link yan. Itong square na to. Again, yung description ko kanina, yung link natin, it comes from different shapes. Basta solid siya. So, ilan ng F1 din? F1 po is 3 po. Again, yung links natin, 4 po pala. basta may dugtungan sila, determine natin kung F1 or F2. So we have 1 and 2. Ito ay F1 dahil itong ating tricycle. Dahil itong ating revolute. Yung 2 and 3, meron tayong F1. 3 and 4, meron tayong F1 din. Ngayon, itong 1 at 4, meron din siya. Itong pure sliding. So, itong ating prismatic na tinatawag ito. Yan, prismatic. So meaning, itong ground at saka yung ating square na block, itong 4, meron siyang F1 din kanya. So sliding din siya. So 4 din siya. Yan.
Then, do we have an F2? Wala po. Wala. Okay, mental math nyo na yun. 1, 1 po. Time equals 1. So, we have a mechanism with 1 degree of freedom. Okay? So, again, basta meron tayong links, may dugtungan yan, pipiliin nyo lang doon. F1 yan o F2. Then, kapag ka F1, ang pagpipilian natin doon is revolute, prismatic, o rolling contact. Again, pinagkaiba nitong rolling contact, kapag ka ang ating link ay bilog, tapos nasa gitna yung kanyang pin, rolling contact yun. Pero kapag ka naka-offset yung ating pin, yun may cam. So, ito yung difference ng dalawa. Okay. Thank you. Sino sa tingin mo gusto mag-volunteer sa room? Parang gusto po ni Johan Stephen Messina. Wait lang. Johan. Stephen. Yes, boss, sir. Putol yung ano dito sa Google Meet eh. Yung apelido. Messina. Yun. Okay. Ready ka na? Sige po, sir. Huwag ka magagalit. Tingin ko. Ilan ang F1 ang end dito? Yung iba pwedeng mag-solve sa inyo. I-check nyo din para malaman nyo kung tama kayo. O, bigyan kitang clue. Lahat ng ground counted as 1. Kahit Sir, 8 lima, po. kahit 5 pa yan. Ilan yan? Ilang link? Sir, 8 po. Dagdagan mo pa. Nine po. Kulang pa. Konti pa. Konti pa. Eleven po. Huling hirit. Magdagdag ka pa. Twelve po. Tama. So we have link 2, 3, 4. Itong triangle, counted as 1 link siya. Then we have itong dalawang maikse, 6, 7. Then 8. Then itong triangle ulit, 10, 11, 12. So bakit 12 yan, sir? Bakit hindi kasama yung square? Ito, counted as 1 link lang to. Anong kinaiba niya doon sa kanina? Balikan natin yung kanina. Ito kasi, yung kanyang ba't tayo mabura? Ulit. No. Naghang. What's happening? Okay. Ito kasing kanina, yung kanyang tugtungan, visually, ito naman natin, meron siyang bilog. Meron siyang joint. And it matters talaga dun sa pagkakadrawing natin. Kasi dito sa isa, wala naman siyang joint na nakalagay eh. Nakadirekta lang siya dito. And kung titignan natin, imagine natin, it's a fixed na body, square na merong pangkay, yun lang yun. So yun yung at pinagkaiba nilang dalawa. Okay, n equals 12. Ilan ang F1 natin?
zoom in ko yun, para mas madali mo makita. Pen po. N. Yan rin. So 1 and 2, meron siyang dugtungan. F1. 2 and 3, meron din siya. 3 and 4, meron din. Kaya pagdating dito sa sunod, 4, 5, 8, tatlong link yung magkakonekta. The counted says F1 at F1. Dalawang F1. Then 5 and 6, F1. 6 at saka 1, F1. 7 tsaka 1, F1. 5 and 7, meron din. Then 8 and 9, meron din. 9 and 10, meron din. 1 and 10. Then let's go to 9 and 11. 11 and 12. Then ito pang 12 at saka 1. So 12 at 1, even though solid yung ating 12, nag-i-slide pa din siya kasi nakapatong siya dun sa 1. So meron din siyang F1. So if we will count it all, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dami, no? Okay. Nagets mo naman dito, Johan. Yeah, nawala na. Nakamute ka na ulit. Ano po yan, sir? Nakuha mo ba't 15? Opo. Wait, na-disconnect yung aking laptop. Lahat na-disconnect. Pero yung akin naman, what's happening? Okay. So now we have 15. F2. Do we have F2? Wala po. Okay. Sa mental math mo na dito. Ito ay 12. Ito ay 15. Ito ay 0. Anong sagot? 3 po. Bilis mo. Kasolve mo na kanina. 12 minus 1 is 11. 3 times 11 is 33. Minus 2 times 15, 30. 33. Freedom. Okay, next one. Sino sa tingin mo yan ang gusto mong i-volunteer? Richard po. Richard. Ready po ba, sir? Richard? Richard? Hello po, ready po ba? Rinig ka namin. Ready ka Okay. na ba? Okay naman po, sir. Okay naman. Okay. So for this one, ilan sa tingin mo ang number of links natin? Again, ground, even though tatlo yan, counted as one lang yan. Ilan ang links counted ang ground? Parang, ano, sir? It's either 4 or 5? Pili ka, 4 or 5? 1, 2, 5, sir. 5. Tama, 5. Kasi pwede natin, ang counting natin,
Yung binapakita ko sa inyong counting ng links, nasa inyo yan. So, halimbawa, ito ang gusto niyo yung 2, itong mahabang link. Eh ako, gusto kong 2 ay itong bilog. Okay lang yun. Kasi, basta tama yung bilang nyo, mangyayari dyan, pareho lang din yung lalabas na sagot. Yan, hindi tayo mabura. Yun. So if we have 2, itong triangle is 3, then yung maliit na link is 4, yung mahabang link is 5. So pwedeng ganyan yung bilang natin. So again, kahit doon sa mga sinundan nating mga practice figures ay pwedeng magkaiba tayo ng counting na arrangement. N equals 5. Ilan ang F1 natin? One, two, five, sir. Alright. So if we have link 1 and 2, we have F1, link 1 and 4. Then we have link 3 and 4. We have 4 and 5. And 1 and 5. So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. F2. Do we have F2? Meron po, sir. One, sir. Ah. Itong link 2 and link 3, connected siya, but hindi siya fixed. So it's an F2. Hindi siya rolling. Yung ating circular na link, hindi naman nasa gitna yung kanyang joint. Kaya mag-up and down siya. So ito ay count natin as F2. So 1. If we have 5, 5, 1, i-substitute natin siya dito. 5, 5, and 1. So mental math, anong sagot natin? One, sir. 1. Okay. So M equals, ay, nawala. Ulit. So, M is equal to 1. So again, it's a mechanism with 1 degree of freedom, meaning kaya niyang gumalaw. Okay. So, ito, kailangan ko lang din itanong sa inyo. Meron ba sa inyo hindi nakasabay? Meron bang gustong ipaulit yung pagko-compute sa isang mechanism? Okay? Ito itatanong ko lang din sa inyo. Gusto ko lang din mag-grasp kasi yung extent nung dinanas ko noon. Ito ba itinuro sa inyo last time? Kahit sino pwede sumagot. Sir, parang pahapyaw lang. Rekta-rekta na agad siya nagtuturo, dire-diretso. Rekta, tapos pagdating sa exam, kasama din to. Mas complicated po. Okay. So yun yung goal natin ngayon na, siyempre, mabagsak pa kayo. Pero at least at the same time, mas naiintindihan nyo ngayon kung ano ba yung mga yan. Thank you sa sagot. So let's go with, again, sabi ko kanina, after nitong exercise natin, nag-lecture lang tayo ng isa, itong Gashop's Law, tapos tayo. Next week na lang ulit. Okay lang ba yun? O gusto nyo, tuloy pa natin? Ano ba ngayon? Wait lang Ngayon is August 30. So sa 6 is face-to-face tayo. Then on 20. So pwede tayo mag-design plate ng September 20 at saka
October 4. So midterm naman is after that. Sakto lang. So we're on schedule pa. Wag lang mawawala ng pasok. So 4-bar linkage, motion, and Grasshopp's law. So dito, yung mga simple mechanism natin is kaya nating pasimplihin sa 4 bars lang. Kung sinabing 4 bar, 4 na link lang. Pwedeng ganun. Marami na tayong pwedeng maging application ng mechanism sa 4 bars lang. So how does it work? Ganito yung mga pwedeng maging itsura niya. So ito yung mga 4-bar linkage natin. Ito yung mga sample. Paliwanag ko sa inyo ngayon yung kanilang motion. So sa unang example, ito na yung nasa lecture din natin na yung with oscillating. Pwedeng ang mechanism natin is may isang rotation, then yung kanyang kapartner na link is nagmo-move lang ng back and forth on a certain angle, kaya oscillating siya. Then, pwede din ganito na yung curvilinear motion natin, magkasing size yung links natin and umiikot siya at the same time. So, yung pareho lang yung driver tsaka driven, yung nagpapagalaw at tsaka ginagalaw, pareho lang sila ng motion. Then we have, what if magkaiba naman yung size pero parehong circular motion? Pwede yun. Using the 4-bar linkage na analysis, pwede tayo magkaroon ng case na ganito na merong magkakaibang size ng links. Taking note na ito yung kanyang rules. Ang O2A na tinatawag is yung length ng ating link. So O2A is this one. Ito ang ating O2A. Dapat, ang O4B, ang O4B natin ay ito. Dapat, mas malaki siya kaysa sa O2, O4. So again, yung O2A dapat mas malaki sa O2, O4. Yung O4B mas malaki sa O2, O4. Ano ba yung O2, O4? Ito. So dito, ito yung mga dapat nating sundan para makagawa tayo ng mechanism na 4 bars na mapapagalaw natin siya ng parehong circular motion even though magkakaiba sila ng sizes. Kasi napakadali kapag parehong sizes, ganito lang yung gagawin natin. Pagtabihin lang natin sila. Wala nang rules. Pero kapag dito na magkalapit, gusto natin na parehong buong circle yung motion niya, hindi oscillating lang. Ito yung mga sundan nating rules. Sunod, dapat yung O2A minus O2O4 plus AB is greater than O4B. So ano yung AB? Ano yung bago dito? Yung AB natin ay ito. Pagka nagawa tayo ng design project at sa magawa yung mechanism, merong 4 bars, kailangan may pakita niyo na nasundan niyo itong rule na to. Then we have O4B minus O2O4 plus O2A must be greater than AB. So yung haba nila, pagka na-compute natin, dapat masunod natin itong mga greater than na to na rules. So yun yung ating, kung gusto natin na ganito yung ating mechanism. Dalawang circular motion na magkaibang size. Ito, zoom in ko lang to. Ito din yan. Inulit ko lang, zoom in ko lang. Ngayon, meron din tayo pwedeng maging arrangement na kung halimbawa oscillating yung ating mechanism is pwede siyang nakaslider din na naka-curve. Pwede din naman yan. Basta 4 bars pa rin siya. Again, sa 4 bars, counted yung ground doon. So literally, ito lang yung nakikita nating bar, 2, 3, and 4. Pero, kaya sa 4 bars, kasi kasama yung ground.
Yung ground natin, again, is denoted as number 1. Then, ano naman yung tinatawag nating characteristics? Mahirap kasing sauluhin yung different na arrangement niya pag walang pangalan. So, lalagyan natin ng pangalan. So, tawagin natin characteristics. So, we have the first, which is a crank tracker. Ang crank tracker ay, meron tayong crank. Kasi sinabi natin crank, kaya niyang makabuo ng isang buong rotation. So, crank is one rotating. Nakakabuo siya ng isang ikot. So, ito yung crank tracker natin. Ay. Kapag crank tracker, ito yung crank, nakakabuo siya ng rotation. Yung rocker natin, ito siya. Nag-rock lang siya back and forth. Pwede naman itong nakataas. Ito lang picture na ginamit ko. Nandito siya sa baba. Pero yung gaya ng pinakita kong pictures earlier, pwede namang nasa taas ng rocker. Nagba-back and forth siya, oscillating motion. So, crank rocker, pwede siya. Then, we have double crank. Ito pareho itong case ng double crank kasi parehong nakakabuo ng full rotation. So, dito, mas madali ang double crank dito sa nasa kanan kasi pareho lang sila ng size. Pero kung gusto mo mag-double crank dito sa magkaibang size, yun yung kanina pinakita ko, may set of rules na kailangan i-apply. Yung mga haba na dapat i-compute. So, yan yung double crank tsaka double crank sa parehong size tsaka magkaibang size. Then, we have double rocker. Double rocker, kita na natin, by the term itself, walang nakaka-full rotation sa kanila. Pareho lang silang nag-move back and forth na oscillating. Walang full rotation sa isang link na nagaganap. And kung titingnan nyo, magkamukha naman sila nung crank rocker eh. Ang ginawa lang dito, pinaglayo yung O2 at O4. So yung distance ng O2 at O4, pag malaki, magiging double rocker siya. Pagka pinalapit natin, magiging crank rocker siya. So nakadepende yun sa mga distance. So again, ang sense nitong 4-bar mechanism, kasi maraming mechanism na tayong mabubuo with 4 bars only, including the ground. And ito yung mga characteristics niya. Crank rocker, double crank, saka double rocker. Then, ito yung tinatawag nating Grashoff's law. Yung Grashoff's law is a statement. So, hindi siya yung kagaya ng mga sa termo na pag law is may computation. Ganun pa rin naman. Kaya ito lang din yung kailangan nating sundan. So, if we will have a design for a 4-bar mechanism, operate as a crank rocker, double crank, or double rocker, pwede natin i-apply yung Grashoff's law. So this law states that if the sum of the lengths of the longest link and the shortest link is less than the sum of the lengths of the other two, there will be formed. So ito lang yung restrictions. Ibig sabihin, yung kanina kong pinapakita na formulas, ito, is in a statement form. Ito na yung ating Grashoff's law. Kaya lahat ng pinakita kong characteristics, double rocker, double crank, crank rocker, yan. Binibigyan lang nito ng mismong pangalan, which is the Grashoff's law. So, kapag meron tayong arrangement, pwede tayo magkaroon ng crank rocker, pwede tayo magkaroon ng double crank, at saka double rocker. Again, magagamit nito kung halimbawa sa design project natin, is gagawa tayo ng design project na may 4-bar linkage. Ito additional notes lang to. Hindi ko masyado itong particular kasi talaga. Kasi itong Grashoff's law is very limited. It only emphasizes on the 4-bar linkage. Wala naman tayong masyadong isipin pa dito. Kaya
Yun lang. It's for something na pag basahin nyo na lang din. Lalabas ba yan sa exam? Siyempre. Okay? So, that's it for today. Tapos na tayo. Ay, mali. And I hope may mga naiintindihan naman kayong bago. So, for next meeting, which will be tomorrow, I think. Ay, hindi pala. Tomorrow nga. Tuloy lang tayo sa lecture. Terms pa din. Then by next week, we can start with the position, vector analysis na. Okay? So have your lunch na. Bye-bye.